Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, kamusta kayo, mga minamahal? Ito, meron tayong magandang pag-usapan kasi literal talagang binanatan, talagang sinapol, oo, ni former Senator Antonio Trillanes. Ito nga pong si Mayor Magalong. Kasi alam ninyo, yung pagiging prangka ni Trillanes, maganda naman talaga eh. Kasi in the first place, baka naman mabudol na naman kayo sa mga nagpapanggap na ayaw sa korupsyon, pero ang totoo, abay, kasapi din. 'Di ba? Dito nga po sa mga kuhap. So, itong si Trillanes kasi, nagbabala na yan. 'Di ba? Hindi ka pwedeng, katulad nito, sabi niya, you cannot be independent kung Duterte supporter ka. Malalim po yung ibig sabihin dyan, yung pahayag na binitawan ni former Senator Antonio Trillanes kasi tinutukoy niya na itong kasalukuyang mayor na si Magalong, 'di ba? Na dating advisor, buti na nga lang natanggal ng Independent Commission for Infrastructure, 'di ba? Na ang layunin nun ay isang fact finding. Talagang hindi pwede na lumugar ka doon tapos isa kang puppet, isa kang merong sinusuportahan na partido. Kasi yung fact-finding na yun, talagang ang hinahanap natin doon is mapanagot yung may mga pananagutan sa korupsyon. 'Di ba? Madaming ang nagdudunda kasi itong si Magalong paulit-ulit yan na nagpasalamat. Dito nga po kay Bongo sa panahon ni Digong kasi nga 'di ba nung nasa Committee on Health itong si Senator Bongo, abay malaki daw po ang naitulong niya doon sa Baguio na talagang utang na loob ni Magalong. Sabi yan ni Magalong na kung ako naman yung tatanungin, hindi mo pwede maging utang na loob yun kay Bongo dahil unang-una, pera yan ng taong bayan. Tsaka pangalawa, trabaho niya yan. Diba? Gets din yung mga minamahal, trabaho yan ni Magalong, trabaho yan ni Bongo, natulungan ang buong Pilipinas, 'di ba? Kaya wala kang dapat pasalamatan doon. So, ngayon, yung ginawa kasi ni Magalong, pinagmamalaki niya pa na meron siyang utang na loob dito nga po sa administrasyon ni Duterte. Kaya nga, ang pinakamalaking tanong natin doon, lalo pat si Magalong ay dating nasa advisor ng ICI, do you think magwo-work ng maayos ang Independent Commission for Infrastructure kung meron dong mga Dutertes alay? Di ba kasi ang ICI, mga minamahal, itinatag yan para magsagawa ng malinis, impartial, at evidence-based na investigation laban po sa katiwalian. So kung ang advisor mo ay meron pong past alliance, dito nga po sa mga mismong maaaring maimbestigahan or iimbestigahan, so paano magiging credible ang resulta ng ICI? Ngayon naman, itong si Trillanes, ang tinutukoy niya dito, in-emphasize niya yung integrity. 'Di ba? Hindi niya tinitingnan sino ka, yung integridad, 'di ba? Wala siyang pakialam kung sino man yung pangalan mo. Yung integridad ang kanyang tinitingnan at yung consistency. Lalo pat lalo pat itong si Magalong, sabi niya, ba't di nyo tingnan yung mga bagong gawa ng Diskaya? Okay naman yung mga tao, hinahanapan lang sila ng butas sa mga nagawa nilang mali dati. Kahit mali dati, mali pa din yun. 'Di ba? At dapat ibalik pa rin ang pera ng taong bayan. 'Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na kalaban mo ang korupsyon, pero pagdating sa mga kasamahan mo, tahimik ka. 'Di ba? Sa mga nadadamay na kasamahan mo, tahimik ka. Remember, mga minamahal, transparency means no bias. Bukod sa no bias, no personal loyalty. Only loyalty to the truth and the justice. Gets ninyo? Kasi nung 2019 to 2021, wait lang, inumin ko muna tong tubig ko. Nauubo ako. Alright. Sorry, mga minamahal. Yeah. Kasi nung 2019 to 2021, si Magalong po, sa mga hindi nakakaalam, is publicly talaga na pinupuri itong mga official ni Duterte, 'di ba? Sa programa ni Digong sa War on Drugs, pinuri niya din 'yon, yung ginawa ni Bongo, ginawa ni Bato. Talagang puring-puri siya dito sa mga
Duterte. Ngayon, that's fine kung you are a ordinary mayor, pero ngayon na nakaupo ka kasi sa isang role na napaka-sensitibo, matatawag natin na that is a conflict of interest. So, hindi pwedeng hawak mo ang posisyon ng tagapayo sa integridad habang meron kang pinanghahawakan na utang na loob sa mga taong posibleng iimbestigahan. So, wala tayong makikitang truth dyan. Nagigets ninyo? So, para maging fair at credible ang isang hearing, kailangan talaga walang mga political baggage. Tama lang din na sinabi ni President Bongbong Marcos na tanggalin yung mga taong kaapid ng politika. Kasi pag may mga politician dyan, matik na. 'Di ba? So, uulitin ko Trillanes is not attacking Magalong, yung personal issue. Wala, hindi yun yung layunin niya. He's protecting the institution and the people for transparency and public accountability. Kasi napakasimple lang naman talaga ng logic dyan yan ni Trillanes. Kung gusto mong maniwala ang publiko sa ICI, dapat wala itong bahid ng loyalty or bias. Oo, kagaya ng nakikita natin sa ginagawa ni Magalong. And magandang simula ito mga minamahal para ipakita na no one is above scrutiny. So, even an advisor, 'di ba, ay hindi pinapalagpas. So, hindi to personal na vendetta ito ay prinsipyo, integridad, over the friendship, yung tinutukoy ni Trillanes dito. So, you know, the Filipino people are so tired sa selective na justice natin. Kaya kapag nakikita ang taong bayan ng investigasyon na pinamumunuan ng dating mga pro-Duterte figures, automatic talaga na nakakaduda. Kahit nga din ako, nagdududa ako, di ba? Nung una, okay si Magalong, pero habang patagal na patagal, parang ang nangyayari kasi, the less talk, the less mistake. Ang nangyayari sa kanya, more talk, more mistake. Di ba? Sa mga diskaya pa lang, yung pagtatanggol niya. Kaya mahalaga yung stand ni Trillanes na hindi ito laban kay Magalong, ulitin ko, kundi laban ito sa double standard ng good governance. And a genuine advisor must be free from any shadow of the past administration influence. Sabihin pa natin na hindi ka na supporters ni Digong, pero the fact na ikaw ay merong utang na loob, hindi pa din mawawala yung call out ng mamamayang Pilipino na maybe baka maging bias ka. So, at the end of the day, itong si Trillanes, tama. Diba, hindi mo pwedeng i-claim na independent ka kung pinapangalagaan mo pa din ang legacy ng mga taong problema ng taong bayan. Dito nga po sa issue ng korupsyon. Kaya kung talagang gusto ni Magalong na linisin ang pangalan niya, the best way is to step down voluntarily. Ay ang problema, nag-step down niya siya pero ang dami niya namang anes. Ang dami niya sinasabi. 'Di ba? Dito sa ating pamahalang gobyerno na bakit daw siya tinanggal. Tatanggalin ka, espiya ka ni Bongo 'Di ba? Para hindi na magkaroon ng conflict of interest. Best way talaga mga minamahal na matanggal itong si Magalong. Putang ina. Sinisipon ako, wait lang. Lakas kasi ng aircon. Patayin natin, hindi ako pwede sa aircon Kasi pag ito yung ubo ko, hindi nawawala. Diba? So, ewan ko ba, mga minamahal. Anyway, ang laban para sa integridad ay laban yan. Hindi yan laban sa tao. Gets ninyo? Kundi laban yan sa mga nagpapakitang tao. So, yan yung pinopoint out ngayon ni Trillanes. Ang laban para sa integridad ay hindi laban sa tao, kundi laban sa mga nagpapakitang tao. So, you know, integrity means cutting ties with the corruption. No matter how close you were, diba, dapat ikesan mo yan. Kung yung taong yan ay supposedly, allegedly, merong bahid yung ng korupsyon. Diba? Alright, mga minamahal kayo, ano masasabi ninyo? So, pahingin lang po ako ng comments, likes, and share. And please excuse my voice kung nagkakaganito na naman tayo. Diba? Yeah. It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat mga minamahal. At mag-iingat kayo palagi. Yun lamang po. At sa mga team replay, maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta na ginagawa dito nga po sa ating
Munting Channel. Yun lamang, ingat mga kababayan.